May isang bagay na hindi ka panipaniwala na nangyari lang sa Ukraine. Gumawa ng kasaysayan ng mapatumba ng crew ng Ukrainian Leopard 2A6 tank, ang target na imposibleng mapatumba. Sa ibang bahagi ng Ukraine, inilunsad ang hindi mapipigilang makinang pamatay na kakaiba sa lahat ng nakita ng puwersa ng Russia. Maraming drone ang ipinadala, pero nabigo lahat. Ngayon, kailangang harapin ng Russia ang revolusyon ng tangke ng Ukraine na sumisira sa kanilang puwersa. Simulan natin sa Leopard 2A6. Noong Abril 8, iniulat ng Euromaidan Press na naabot ng Ukraine ang record-breaking na pagpapatumba gamit ang Leopard 2A6 sa distansyang hindi nito dapat kayanin. Ang kaluraning tangke ay naging parang isang pambihirang sniper rifle nang tinamaan nito ng direkta ang isang Russian T-72B3 sa layong 5 tuldok 5 kilometro o mga 3 tuldok 4 milya. Hindi dapat ito posible dahil hindi dinisenyo ang mga tank para sa ganung layo ng labanan. Ngunit ayon sa Ukraine, nagawa nila ang isa sa pinakamalayang pag-ataking tangke laban sa tangke sa kasaysayan. Ang halatang tanong ay kailangang itanong, paano? Ang susi ay ang kamanghamanghang katumpakan ng Leopard na kailangang tumama sa mahina ng bahagi ng Russian T-72 mula sa malayo at matibay na fire control sa mapanganib na mga kondisyon. Hindi pa alam ang ilang detalye sa ulat na ito. At ayon sa Army recognition, hindi rin tiyak kung saang kondisyon ginawa ang pagwasak. Alam lang natin na hindi talaga para sa ganitong gawain ang Leopard 2A6. Kahanga-hanga ang Rheinmetall 100 at 20mm L55 smoothbore gun sa tangke dahil dinisenyo ito para mapataas ang muzzle velocity at mapanatili ang kakayahan nitong makapatay sa malayo. Kaya ng mga bala ng kinetic energy, umabot ng higit 1,000 at 700 metro kada segundo o 3,000 at 800 milya kada oras kapag pinaputok sa baril na yon. Posibleng umabot ng higit 3 milya ang bala ng tangke para tamaan ang target. Hindi naman imposible pagdating sa kinakailangang bilis. Ang isang kinetic round ay makakarating sa ganung target sa loob ng wala pang 1 segundo. Kapansin-pansin, ayon sa Army recognition sa isa pa nitong ulat, ang DM-53 kinetic energy round ay abot hanggang 5,000 metro. 500 metro lang ang pagitan sa record ng Ukraine, kaya mas mukhang posible ang claim ng Ukraine na nagawa nila ito. Pero hindi lang distansya at bilis ang hadlang sa ganitong pagwasak sa target. Kailangan pang magkatugma ang ibang mga bagay. Dapat mabagal o nakahinto ang target. Posible ito lalo na sa T-72. Kahit gumagalaw ang tangke ng Russia, hindi ganong mahalaga ito dahil mga 1 segundo lang ang kailangan ng DM-53 na bala para tamaan ito. Mahirap ang koordinasyon na kailangan upang maging posible ang ganitong pag-atake. Siyempre, hindi naman makikita ng crew ng Leopard 2A6 ng Ukraine ang T-72 ng Russia sa ganong kalayuang distansya. Kailangan may ibang bagay na ginamit para maging posible ang pag-ataking ito. Posibleng drone ang bagay na yon. Para magawa ang ganitong atake, lalo na yaong naiulat na nakapuksa ang Ukraine ng isang tangke ng Russia mula sa harap, kailangan ng matinding paghahanda bago ang unang putok. Para tamaan ng kinetic round mula sa Leopard 2A6 ng Ukraine, kailangang nakalantad at nakatapat sa tamang direksyon ang mahihinang bahagi ng T-72 tulad ng turret ring, mantlet at lower glacis. Hindi madaling barilin ang tangke ng Russia mula sa malayo. Kailangan munang bantayan ng target hanggang makapwesto ito at makaputok ang Ukraine ng may kumpiyansa. Diyan maaaring pumasok ang papel ng mga drone. Ang pinakamalamang na paraan kung paano nagawa ng Ukraine ang putok na ito ay sa pamamagitan ng mga drone na pangmanman na umiikot sa impapawid sa itaas ng T-72 na sinasabing tinamaan ng Ukraine. Ang mga operator ng mga drone na yun ay nangangalap ng impormasyon tungkol sa posisyon ng tangke ng Russia at lahat ng impormasyong yon ay kailangang ipasa pabalik sa crew ng Leopard 2A6. Ang crew na yon ay may ilang kapakipakinabang na kagamitan sa kanilang arsenal. Ang Leopard 2A6 ay may advanced fire control at sighting systems, kabilang ang MS-15 stabilized gunner sight na pinagsasama ang thermal imaging at laser rangefinder para makuha ang target sa anumang kondisyon. Mulay, ang sobrang layo ng distansya ay magiging problema sana. Pero dahil sa datos na ibinibigay pabalik sa crew ng mga operator ng reconnaissance drone, posible na nagamit ang mga kagamitan sa pagkuha ng target para may pwesto ang putok sa distansyang halos hindi na makita ng crew ng tangke. Malaki ring tulong ang fire control system ng Leopard 2A6. Ang sistemang yon ay patuloy na nagkakalkula ng distansya, uri ng bala, mga salik sa kapaligiran, kondisyon ng hangin, taas ng sasakyan, at pagkasira ng baril na pinagsasama-sama para bigyan ng crew ng mataas na posibilidad na tamaan agad sa unang putok kahit nasa layo ng hanggang 3 kilometro. Sinasabi ng Ukraine na nadagdagan nila ng 2 tuldok 5 kilometro ang distansya
kaya kinailangang isaalang-alang ng tank crew ang pagbaba ng bilis at lakas ng bala. Maaring ang datos mula sa drone operator ang naging susi para malampasan ng mga problemang lumilitaw sa pagtama ng targets gamit ang tangke sa malayo. Marami sa mga ito ay haka-haka pa lamang. Maliban sa mismong pahayag, hindi pinaliwanag ng Ukraine kung paano nagawa ng kanilang Leopard 2A6 ang putok na ito na nagdadala sa atin sa malaking paalala. Sa paggawa ng video na ito, wala pang sensor data o larawan na sumusuporta sa pahayag ng Ukraine na nagawa nila ang record-breaking na putok na ito. Hindi ibig sabihin nito na walang available na datos. Maaring tinamaan talaga ng Ukraine ang target at pinili lang nilang wag ibigay ang datos para hindi mabunyag ang mga sikreto kung paano nila nagawa ang record-breaking na pagpapatumba. Pero hanggat hindi pa nibibigay ang impormasyong yon, ang magagawa lang natin ay manghula kung paano nagawa ng Ukraine ang imposibleng pagpapatumba na ito. Pwede rin nating pag-isipan ng ibig sabihin nito at para sa Rusya, may lumalabas na totoong problema. Habang iniulat ng Ukraine ang long-range attack gamit ang Leopard 2A6 tank, kino-convert din nila ang mga lumang Leopard 1A5 bilang pansamantalang artilyera na kayang tumama sa distansyang lampas 5 tuldok 5 kilometro na naitala sa record-breaking na attack. Noong Abril 7, iniulat ng Defense Express na kino-convert ng Ukraine ang ilang Leopard 1A5 bilang self-propelled howitzers na may abot na 12 kilometro o 7 tuldok 45 milya. Ayon pa sa ulat, dahil sa mga bagong baril, kaya na nitong umabot ng hanggang 18 kilometro o mahigit 11 milya. Malaking problema ito sa Russia dahil iniulat ng Ukraine na ang German-made na tangke ay kayang sirain ng target sa 3-4 na putok. Samantalang, ang Soviet-era tangke ng Russia ay umaabot ng 7 putok bago mapatumba ang targets. Muling ginagamit ng Ukraine ang kanilang mga tangke sa parang higit sa orihinal nitong disenyo. Hindi dapat direktang nakakatama ang Leopard 2A6 ng mga kalabang tangke sa layong 5 tuldok 5 kilometro. Ang Leopard 1A5 na may 105 mm na kanyon ay hindi talaga idinisenyo para sa hindi direktang pagpapaputok na ginagawa ng Ukraine ngayon. Matagal nang gamit ng Ukraine ang pagiging malihain sa depensa nila laban sa Russia. Kaya ng bansa makita ang mga kalakasan ng Western na kagamitan na natanggap nila na di naisip ng mismong gumawa. Tumatanggap ang Ukraine ng tulong mula sa Western allies habang sinusubukan gawing sandatang pang indirect fire ang mga Leopard tank. Noong Marso 11, iniulat ng TCH na nagpadalang Belgium ng batch ng mga Leopard 1A5BE na tangke na inianunsyo nila noong Abril 2025. Ang mga tangke ay may Cockerel 3,000, 100 at 5 na Torre at Cockerel HP na kanyon na kayang maglunsad ng indirect fire mula sa tagong posisyon. Posible kaya ang mga tangke na yon ay ang mga Leopard na ayon sa Defense Express ay ginagamit ngayon ng Ukraine bilang pansamantalang artilyera? Oo, posible. Para sa Rusya, hindi ito magandang balita. Kung kayanan ng Ukraine na pabagsakin ng mga tangke gamit ang sarili nilang tangke sa ganitong distansya, may problema ang Rusya. Hindi talaga naging bida sa Ukraine ang sariling mga tangke nito. Ang kombinasyon ng mga sandatang kontratangke, mga mina at mga drone ang nagdulot ng 11,800 at 48 na pagkawala ng tangke ng Rusya hanggang Abril 10. Hindi kailangan ng Rusya na matutunan pa ng Ukraine kung paano magdagdag ng mga tangke sa arsenal ng mga sandata na ginagamit ito para sirain ang mga armor ng Rusya. Hindi maganda ang ginagawa ng Rusya sa pagpapalit ng mga nawala nilang tangke. Sa isang ulat noong Pebrero para sa Forbes, ibinunyag ni David Hambling na inaangkin ng Rusya na pinabilis nilang produksyon ng kanilang di umano'y pinakamagaling na T-90M na mga tangke sa 250 kada taon. Kung gagamit ng simpleng matematika, makikita na hindi sapat ang bilis ng paggawa para mapalitan ng halos 3,000 tangkeng nalulugi kada taon. Pero kung isasaalang-alang na ang UVZ, ang kumpanyang paghahari ng estado ng Rusya na gumagawa ng mga tangke, ay posibleng pinepeke ang bilang at baka mas mababa pa sa 100 tangke kada taon ang nagagawa, mas lumalala ang problema ng Rusya. Sabi ng Ukraina, kaya nilang tamaan ng mga tangke gamit ang sarili nilang mga tangke. Hindi kayang palitan ng Rusya ang T-series na armor na, ayon sa ulat, tinatamaan ng Ukraina mula sa napakalalayong distansya na hindi na nakikita ng armor na ito kung ano ang paparating. Sa kabila ng lahat, lumalala pa ang sitwasyon ng Rusya. Isa pang pangyayari sa Ukraina ang ikinagulat ng puwersa ni Putin at nakakatulong ito sa pagsisikap ng Ukraina na gawing pansamantalang artilyereya ang mga tangke nito. Ang mga tangke ng Ukraina ay nagsisilbing dambuhalang panangga. Ipapaliwanag namin kung paano. Paalala, pinapanood mo ang The Military Show. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, na yan na ang tamang panahon para pindutin ang button para hindi ka makaligtan ng kahit isang video.
Narito ang mabilis na tanong. Ano mangyayari kung isang tangke laban sa 52 drones? Kung sabihin mong nawasak na tangke, tama ka. Halos kahit kailan sa digmaan. Naisantabi ang mga tangke sa digmaan dahil napatunay ang mas epektibo ang mga drone sa pagpigil sa mga ito. Gayunpaman, binago na naman ng Ukraine ang takbo ng laban. Ngayon, ang sagot diyan ay 52 patay na drone at isang tangke pa ring nagpapaputok. Hulaan mo kung anong tangke ang nakaligtas sa pag-atake ng 52 drone. Isa itong Leopard. Noong Abril 6, iniulat ng United 44 Media na nabigo ang buong araw na pag-atake ng mga operator ng drone ng Rusya sa isang tangkeng Leopard 1A5 ng Ukraine. Ang tangke na binalutan ng patong-patong na panangga laban sa drone, tulad ng mga rehas, mga papag na kahoy, lambat na mahusay ang pagkakapwesto at mga dagdag na baluti, ay nakatiis sa sunod-sunod na pag-atake ng mga drone na FPV at Molnaya at nagpatuloy sa pagpapaputok bilang suporta sa mga tropang Ukrainian sa lupa. Pinapapatakbo ng ikalimang hiwalay na mabigat na mekanisadong brigada ng Ukraine ang ilang Leopard tank mula sa mga taga-suportang Europeo, kung saan ang mga tangke ay nilagyan ng steel cable na tinatawag na hedgehog system sa gilid bilang depensa. Matalinaw mga kable na yon, dahil kaya nilang sirain ang mga propeller ng drone bago pa man makarating ang drone sa tunay nitong target. Umuputok pa rin ang drone, pero hindi direktang tinatamaan ng tangke, kaya may chance pang mabuhay, lumaban at muling makaputok ang tangke sa ibang araw. Ang binagong Leopard tank ng Ukraine ay tumagal sa putok, kaya nagawang manatiling nakatago ng mga operator habang sinusubukang palabasin ng Russia. Ang isang hindi magandang bagay dito ay hindi gumagalaw ang tangkeng Leopard ng Ukraine na pumupuksa sa mga drone. Pero kahit yon, hindi rin ganun kalaki ang problema gaya ng iniisip mo. Tandaan, sinabi namin kanina na ginagawa ng Ukraine na pansamantalang artillery units ang karamihan sa kanilang mga tangkeng Leopard 1A5. Hindi galaw ang prioridad. Ang mahalaga ay maitago ang tangke para makaputok ng paulit-ulit sa mga posisyon ng Russia. Kapag ang Leopard na may depensa ay nagawa ang layunin at di kayang sirain ng Russia gamit ang drone, mapaminsala ang resulta. Nawasak ang posisyon ng Russia dahil sa putok ng tangke. Mapapanatili ng Ukraine ang Leopard tank at ililipat lang pag nabasag ang depensa ng Russia. Hindi inakala ng Russia ito. Sa 4 na taon ng pagsira ng sariling tangke laban sa depensa ng Ukraine, natutunan ng puwersa ni Putin na hindi na tangke ang sandatang nagpapabago ng digmaan tulad dati. Ngunit heto ang Ukraine, laging nakakaisip ng mas malikhaing paraan para gamitin ng teknolohiyang sila rin ang tila nagbantang gawing lipas. Hindi na ginagamit ang mga tangke sa paraang dapat ginagamit ang mga ito. Naging long-range sniper killer sila, artilyeryang kayang maghatid ng mapaminsalang putok laban sa mga posisyon ng kalaban, at depensibong dambuhala na kayang pilitin ng Russia na ubusin ang mga drone bago magasgasan ang tangke. Nag-iba na ang laro ng mga tangke at sinisikap ng Ukraine na panatilihin ito sa maraming paraan. Tingnan natin ang sinasabing naabot ng Ukraine gamit ang Leopard 2A6 na tangke nila. Kung makumpirma ang 5 tuldok, 5 kilometro na pag-atake, ipinapakita nito na kayang itulak ng Ukraine ang mga limitasyon ng kanilang kagamitan na dati inakala nating hangganan lamang patungo sa panibagong taas. Ang ganitong mga uri ng mga pagpatay mula sa malayang distansya ay malamang na hindi magbabago ng takbo ng digmaan sa digmaan. Ang mga drone pa rin ang magiging pangunahing tagapuksa ng mga tangke na ginagamit ng Ukraine. Gayunpaman, ang pagkakaroon ng mga Leopard tank na kayang tamaan ng eksakto ang mga Russian armor sa napakalalayang distansya at may mataas na katumpakan ay malaking bagay para sa Ukraine. Ipinapakita rin nito ang husay ng Ukraine sa pagbuo ng mga network ng pagbabahagi ng datos sa iba't ibang bahagi ng labanan. Kung tama ang aming pagsusuri at sangkot nga ang mga drone, mas pinapakita ng record-breaking na pagtumba ng tangke ng Ukraine ang husay ng kanilang pangangalap ng real-time na datos sa labanan. Bihirang pagtumba at maaaring minsan lang mangyari. Ang tunay na problema para sa Russia ay ang pagbuti ng komunikasyon ng Ukraine sa kanilang puwersa. Lalo na't nahirapan ang puwersa ni Putin sa komunikasyon dahil sa pagkawala ng Starlink at sariling paghihigpit ni Putin sa app sa pagmemensahe na Telegram. Dagdag pa sa mga alalahanin ng Russia tungkol sa mga tangke ay ang pag-usbong ng epektibong mga armored tank ng Ukraine at kung paano ginagamit ng Ukraine ang mga tangke na yon. Sa loob ng maraming taon, ang mga tangkeng may baluting parang pagong na ginagawa ng Ukraine at Russia ay pinagtatawanan. Madalas na nilalait dahil sa mga improbisadong rehas na panangga na hindi naman epektibo sa pagpigil ng mga drone at anti-tank rocket strike. Ang mga turtle tank ay itinuring na mabibigat at mababagal. Kadalasang nasisira bago makarating sa posisyon dahil sa armor na nagpapabagal sa kanila.
kaya hindi nila naiwasan ang mga sandata na dapat sana ay pinoprotektahan sila. Binaliktad ng Ukraine ang lahat ng batikos sa pamamagitan ng isang napakasimpleng solusyon na nakakagulat na hindi ito naisip agad. Kung di makakilos na maayos ang turtle tank, huwag na lang silang galawin. Lagyan mo ng pananggal laban sa drone ang mga tank habang tinitiyak na umiikot pa rin ang Tor para makaatake sa malalayong target. Iyan ang nakita natin sa Leopard 1A5 na nakatiis sa 52 na pag-atake ng drone. Ginagawa rin ng Ukraine ng mga sadyang mabagal na depensibong halimaw ang kanilang mga M1A1 Abrams na tank. Ang mga crew ng Abrams ay may kontrol pa rin sa kanilang mga Tor, kahit na maraming mabibigat na depensa ang inilagay sa kanilang mga tank. Pinapayagan silang gumapang paabante at umatake sa mga posisyon ng Russia na nagbibigay ng semi-mobile na pansamantalang artilyerya kasabay ng nakapirming long-range na putok mula sa mga binagong Leopard 1A5 ng Ukraine. Nakahanap ang Ukraine ng mga bagong paraan para magamit ang mga tangke sa makabagong digmaan na halos nagpapawalang saysay sa gamit ng mga ito. Hindi lang ito tungkol sa malalayong patama at matalinong pagbabago. Sa isang ulat noong 2 ng Abril, ibinunyag ng Business Insider na in-upgrade din ng Ukraine ang pagsasanay ng kanilang mga crew ng tangke, partikular para sa mga crew na magpapatakbo ng Leopard 2A4 main battle tanks ng bansa. Gumagamit na ngayon ang Ukraine ng mixed reality headsets bilang bahagi ng kanilang pagsasanay na nagpapahintulot sa bansa na turuan ng mga baguhang operato ng tangke nang hindi na nila kailangang pumasok sa mismong mga tangke na gagamitin nila. Pwedeng magsanay ang operator habang nakaupo at naka-virtual reality headset. Mayroon na ngayon ang Ukraine ng 39 na virtual reality systems. Para sa layuning ito, lahat ng ito ay ibinigay ng isang kumpanyang Norwegian na tinatawag na Find Reality bilang bahagi ng isang kasunduang nagkakahalaga ng $8.45 milyong. Mukhang malaki ang gastos, pero mas malaki ang nababawi ng Ukraine. Ibig sabihin ng mixed reality training, hindi na kailangan ng totoong bala ang mga operator ng Ukraine para matutong magpaputok ng mga bala mula sa tangke. Hindi na nila kailangang imaneho ang mga tangke, kaya mas kaunti ang pagkasira ng armor ng Ukraine at nababawasan ang maintenance cost. Isa pang benepisyo ng ganitong paraan ay naitatago ng Ukraine ang kanilang mga tangke hanggang sa kailangan nila ito para sa mga misyon. Ginagawang target ang tangke sa pagsasanay. Ngunit sa mixed reality training ng Ukraine, tinitiyak nilang mawala ang mga target na yon. Kasaysayan ng nabuo sa Ukraine. Ang crew ng Leopard 2A6 na tangke ay nakagawa ng uri ng pagwasak na dapat ay imposibleng mangyari. Ngunit ang hamon ng Russia sa mga tangke ng Ukraine ay mas malalim kaysa sa malamang na minsanang pagwasak na yon. Lalong gumagaling ang koordinasyon ng Ukraine sa digmaan, habang bumabagsak ang infrastruktura ng komunikasyon ng Russia. Sa pamamagitan ng mga bagong teknik at paraan ng pagsasanay, ginagawang mga nakamamatay na sandata ng Ukraine ang kanilang mga tangke. Ipinapakita ang antas ng katalinuhan gamit ang mga sandata mula sa kanluran na walang sinuman ang nagakala. 4 na taon nang pinapakita ng Ukraine ang husay nila sa paggamit ng kung anong meron sila. At hindi lang ito sa mga tangke na angkop. Dahil sa tulong ng US at Gresya, nakakuha ang Ukraine ng isang piraso ng artilyerya mula pa nung panahon ng Cold War na mas malakas ang tama kaysa sa alinmang sandata na mayroon sila sa kanilang arsenal. Paano gagamitin ng Ukraine ang artilyerya? Alamin ang sagot sa aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para hindi mo mamiss ang aming mga balita tungkol sa mga pinakabagong tagumpay ng Ukraine sa kanilang digmaan laban sa Russia. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.